Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Inna Vlogs. And please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Hello guys. Intro pa nakakamali na nabubulol na. May nahawa tuloy ako kay yung sa kahapon. So yun joke lang guys. Shout out po sa inyong lahat dyan. Magandang araw po sa inyo sa lahat ng Team Kalingap dyan. Hello po sa inyo, mega love shout out po. Sa lahat po ng mga fans dyan. Hello po sa inyo. Easy lang kayo. Easy-easyhan lang natin kasi ganyan talaga ang SOCMED, nababalot ng isyo. So, pero bago tayo magsimula guys sa ating reaction yun sa ating maikling reaction na suportahan po na natin ang buong Team Kalingap. Huwag niyong kalimutan, suportahan. Val Santos Matubang, Kalingap Rap at Inna Vlogs at sa lahat ng mga Kalingap reactors, Kalingap charity vloggers, sa lahat ng mga Kalingap partners, suportahan po natin. So yun about dito sa landing pad na alam ko naman siguro na nakikinig ko kay Kuya Val na nag-announce na hindi na po matutuloy ang something like na hindi na muna, lagyan natin words na muna, hindi na muna matuloy ang landing pad sa Iloilo kasi andun pa rin yung siguro malay nyo for how many months, for how many years magkaroon ng landing pad sa Iloilo, why not, diba? So yun alam nyo naman na mayroong mga reactors na medyo hindi nakakaintindihan, kumbaga hindi po sila pare-pareho ng mga kasi yung isa may rason, may basihan, yung iba naman kumbaga which is dito pabor sa magkaroon ng landing pad. So yan ang pag-usapan natin. Ito ay sariling opinion ko lang at kuro-kuro So yun na nga, base sa upload kina ni Ate Bofel, shoutout sa Ate Bofel Vlog, hello po sa'yo, shoutout po. So, nag-sorry siya sa thumbnail niya, sa title at thumbnail niya na ando na nga. Thumbnail yata na nakalagay ito na nag-sorry siya ng pasensya kahit papakinggan nyo doon sa ni Ate Bofel sa kanyang vlog. So, yun ang final decision ni Kuya Val, hinubara na ng corona. Sorry yang me. So yan po sabi ni Ate Bofel. So yun na nga. So sa madaling salita, hindi na po directress ang isang Young TV kung magkaroon man ng landing pad sa Iloilo. So madaling salita, hinto mo na yun. Lagyan natin muna kasi malay nyo, ulitin ko, for how many months, how many years magkaroon ng landing pad yun. Siguro, sa ngayon hindi pa siguro ito ang tamang panahon or ang tamang oras ng pagkaroon ng landing pad yun. Ano pa ba? Maghihintay lang tayo ng mga ilang buwan, baka darating yung tamang panahon na magkaroon talaga ng landing pad doon sa Iloilo. So, yun na nga. About ito sa issue, sa mga ganyan. So, ando na yung maraming tumitira, maraming nagre-react, maraming kumukontra sa gustong mangyari ni Young TV. Shoutout sa kay Ate Young TV, Young Me TV dito sa Jungkar 18. Shoutout sa maraming tumitira, hindi ko sabihin nanguhusga kasi ang usapan mo natin ito reactors. Mali yung words na husga. Hindi pang husga. Maraming tumitira o nagtatanong sa kanya. Kisyo, bakit ganito, ganyan, etc. Reactor ka lang, founder ka lang ng isang Latin tapos nakuha mo pang ng landing pad. So, maraming katanungan, maraming mga fans ang nagugulumihanan or naguluhan kung bakit may mga ayaw. May mga ayaw na reactor or marami talagang kumontra or something like na maraming ayaw pumirma sa doon sa gustong mangyari ni Derek Noelsa.
So yun na nga. So, ando na yung, ang pangit na kasi dito, pag as a reactor, kung tunay kang reactor, reactionist, focus lang sa issue. Ito wala akong, gitna lang ko dito, wala akong kinakampihan, no? Kasi ginagawa ko lang din or ginagampanan ko lang din ang pagiging reactor dito sa Kalingap. Ang tunay na reactionist o reactor sa issue lang topic. Huwag kang sumigway, huwag kang mamersonal. Yun, yung mga sinasabi nating personal assassination, pangit po yun. Pag issue lang. Huwag po kayong personal. Pangalawa, pagmumura. Ang pagmumura kasi, depende po kung nagbanggit ka ng pangalan ng tao tapos minura mo, for me, hindi na rin medyo foul yun para sa akin. Maling-mali po yun. Pero kung something like expression mo lang, ay tanginang yan, di ba ganyan, okay lang yan kasi kumbaga yan na yung ano kumbaga yan na yung sabihin natin yan na yung nakaugalian na ng mga Pinoy ng mga Pilipino. So dito kasi sa paliwanag ni Bupil, ando na yung naintindihan ko si Bupil Vlog. Ulitin ko, wala akong kinakampihan dito, no. Kasi ando na nga yung nagsuri siya, nagpasensya siya pero mayroon din siyang mga iniwang mga paliwanag doon. Yan. Intindihin niyo ang kanyang paliwanag na pag-issue, sa issue lang dapat tayo. Huwag tayong mamersonal na sabihin ganito, ganyan, mabasa sa mga post, issue ito, ganyan, to, ganyan. Ando na yung pag-issue, doon siya nakafocus. Pag-issue lang tayo. Hindi kita personalin. Hindi ko hukayin kung anong mayroon sa buhay mo, kung ano ka, kung ano yung pagkahitsura mo, which is okay yun. Mga ganon. So, dito naman kay Yang TV, naintindihan ko rin kasi tao lang din sa Yang TV. Kumbaga, ando na yung sinasabi ng mga ibang kampanya ng mga Jomcar fans na durog talaga o dinurog na talaga ang pangalang Yang Me TV dito sa Sokbed or dito sa Team Kalingap community. So, ando na sigurong hindi nakapagpigil ang isang Yang TV na paminsan-minsan, ito wala akong ano dito na sabihin kampi ko kay Yang or kampi ko kay Bupil. Sa akin lang to, opinion ko lang to. Ando yung nag-gets ko siya kasi ando na yung na sabihin nating nadala siya sa kanyang emosyon or sa kanyang galit kaya may nasabi siyang sabihin kong nakabitaw siya ng words na namamirsonalan lang siya sa kanyang kalaban. Na which is na for me na masabi kong mali. Na kasi Sokmed to is social media to eh. Kasi ang banat ni Bupil sa issue lang ganito ganyan. So, maintindihan ko rin kung bakit maraming basher si Bupil. Kasi unang-una rin, nung bago pa ako sa Kalingap last year, medyo hindi ko rin nagustuhan yung mga something like mga atake ng isang Bupil Vlog. Pero kung paghimay-himayin mo, kung intindihin mo, ando na yung hindi na bumura, focus lang siya sa issue, hindi siya na personal. Yan. Tapos banat sa kanya ng mga fans na naiinggit daw kasi walang sponsor, issue ganito ganyan, which is mali na yun. Pag issue lang tayo. So yun yan. So hanggang sana ko, ayos mag-react. Kasi ano naman, so ando na yung parang galit, parang pasigaw, pero kung intindihin mo yung laman ng kanyang vlog, maiintindihan mo. Hindi siya nagbumura. Pag topic issue lang talaga. So naiintindihan ko rin dito sa side ni Yang TV kasi tao lang din yan. Lahat ng tao nagkakamali, lahat ng tao napupuno. Din yan. Na ando na yung siguro naisip niya, anak ng tipaklo, ang daming tumitira sa akin. Siguro dagdag pa yung may ibang mga reactor na siguro something like na minumura na siya, mga malulutong na mura. So yun. Kumbaga doon lalong nadagdagan yung galit ng isang Yang TV at nakabanat siya ng medyo or hindi pala medyo personal talaga nakapag-post siya. So yun. Hindi ko matawag na constructive criticism. Hindi yan. Personal talaga. So yun na nga guys, no? Sana next time kung may mangyaring issue ng ganito ganyan, focus lang po tayo sa issue. Wag po tayong personal. Ang isang tunay na reactor o reactionist, so kung mag-reaction, may respeto, hindi po personal. Focus lang sa issue. So, ulitin ko, kayang nag-gets ko rin siya, naintindihan ko, kaya nagawa niya ang pagkakamali na yon. Kasi yun na nga, mayroon ding ibang mga tao, ibang nagre-reaction sa kanya. Hindi ko sinabing si Bupil, na mayroong ibang nagre-reaction sa kanya na pinipersonal na rin siya. Something like na minumura na talaga siya. Yan. So,
naintindihan ko si Bupil, andun na yung walang galit si Bupil sa kanya sa personal na buhay. Sa mismong siya, walang galit. Nagalit na siya dito sa, kumbaga, ang kinontra lang ni Bupil dito, yung issue tungkol sa landing pad. Nakisyo ganito, ganyan. Kasi mayroon siyang mga, something like sabihin natin na siguro may hawak silang mga katibayan. Or mayroon siyang rason, sariling rason or dahilan kung bakit ayaw niya. At yun naman ay napaliwanag niya. At saka yun naman, about naman doon sa mga tumitira kayang TV na tungkol sa sponsors na magpa-renovate, gamitin sa bahay niya, gamitin lang doon yung mga sponsors para mapa-renovate yung bahay. Diyan naman, nagpaliwanag naman siyang TV. Sabi naman ako kasi hindi ko napanood kasi kagabi masakit ulo ko. So yun yun. So nagpaliwanag yung isa. So dito naman nag-gauge ko rin si Bupil na medyo hindi rin nagustuhan yung banat ni Yang Mi TV kasi namimersonal. So yun yun. Now, which is naman doon, masabi ko sa dalawa, medyo mali yung banat ni Yang TV. So ulitin ko, naintindihan ko rin siyang TV kung bakit nagawa niya yun kasi ando na yung tao lang din siya, nasaktan siya at yung iba nga pinagmumura na siya. So yun yun. Ulitin ko, pag reactor ka, focus lang sa isyo. Yun yun. At panawagan na rin sa lahat ng reactor, no? Na pag ano yung issue, tumbukin natin. Huwag tayong personal, huwag tayong mag-segue, huwag tayong mandamay ng ibang tao. Huwag natin personalin kung anong mayroon siya sa kanyang buhay. Kung ano may yung issue, yung topic, doon lang po tayo mag-focus. Yun po ang tumbukin natin. So yun yun. Diba? Ganun lang. Siguro about mas landing pad, siguro for how many, malay nyo, mga ilang buwan, mga ilang taon, baka magkaroon sa Iloilo, baka hindi lang sa Iloilo, magkaroon sa Bacolod, Iloilo, Zamboanga, kasi taga Zamboanga yung province ko, mas marami talagang mahirap doon. Kuya Bal, baka gusto mong gawin mo akong director doon sa Zamboanga kung sakaling magkaroon ng landing pad. Sibugay province, ang daming mahirap doon, Kuya Bal, at isa na kami doon. Diba? At ito na nga, sana matuldukan na, at sana magkabati-bati na yung dalawa, no? Si Bupil at saka si Yang Mi, si Ate Yang, at saka si Ate Bupil, kasi Ate mga tawag ko dyan. Bata pa ako, matanda na yung 29 pa lang ako. Si Bupil, 80 years old. Si Yang going to 79, si Yang TV. Joke lang, guys. Baka ako naman ikuntit nila. So yun lang. Sana darating yung panahon na magkausap-usap yung dalawa. At saka kasi, kumbaga, kulang sila sa komunikasyon. Kulang sila sa communication na dapat para hindi na humaba or napadami ng content ang bawat panig, bawat side. Kumbaga, nandun na yung sana, dapat nung mga nakarang araw pa lang, nag-uusap na sila. Or something like matawag ting DM or PM, direct message or private or something like private messages na dapat doon na, uy, bakit ganito, ganyan, bakit mo ko binabanatan? Kasi ganito, ganyan, dapat doon na nagpaliwanag na. Kaso, yun ang kulang sa dalawa, kaya umabot sa, or something like humantong sa ganito na medyo napalaki talaga ang issue. So, yun lang. So, yun na panawagan sa lahat ng mga reactor na next time kung magkaroon ng issue, huwag po tayo personal. Yun lang. Tumbukin ang isyo, pag-usapan ng isyo, huwag mag-segue, walang personalan. So ulitin ko, about kay Yang TV, nag-gets ko rin siya, naintindihan ko siya kasi talagang sa ibang reactor naliligo siya ng mura. Tao lang din si Yang TV, napupuno din siya. So may point din si Bupil Vlog na pag-issue lang. So yun na nga, medyo nagkamali ng banat si Yang TV kasi ando na yung ulitin ko, napuno talaga siya kasi marami ng nabalot siya ng kumbaga napalibutan siya ng mga ibang mga taong nang babas o something like, siguro pangbabas na matawag ko ng pangbabas at tawag noon kasi yung ibang tira sa akin, yung mga ibang tirada sa kanya, bilot-bilta rin. Totoo yan. Kumbaga marami din tumitira kay Yang TV na build na rin. So, tao lang din siya napupuno. So, nagribat lang din siya. So, yun. So, may punto rin si Bupil na pag-issue lang. So, which is tama yun. So, naintindihan ko rin uli si Yang TV kung bakit ganun ang banat niya. Kasi yung ibang tira din sa kanya, ng ibang nagkukuntin sa kanya, yung iba, pinipersonal na rin talaga siya. Or something like minumura na. Yun. So, sana, i-wish na lang natin na magkabati yung dalawa. Yang TV at saka sa ito si
si Bopil Vlog, si Ate Bopil at saka si Ate Yang. Siguro sa ngayon hindi pa siguro magbati. Siguro baka bukas or other day magkabati-bati na sila. Kasi mabait naman po ang isang Bopil Vlog, mabait din naman po ang isang Yang TV. So kulang lang sila sa usap-usap, mag-usap sila, ganun lang. Ganun lang yan. Kumbaga, sokmed lang, walang personalan. Pag issue lang. Iba na yung sa personal na buhay kasi marami nang nakakasuhan dyan. So yun lang yun. Wag magpersonalan. So, for me na, ako nga hindi ako nagmumura eh. Kasi naranasan ko na yun before kasi yung dati akong defender ng isang community way back to 2021 community na doon yung murahan, kumbaga marami mayroon akong death threat, ito ganyan. So mayroon pang nasabing kakasuhan ako kasi nagmumura ako, na personal ako, which is doon ako na nagising na maling-mali ngayong ginawa ko. So sana sa mga baguhang reactor dyan, pag tunay kang reactionist, kung ano yung issue, doon lang mag-focus. Doon tayo magribatan, doon tayo magkasagutan. Yun lang. Kumbaga, something like na magkaaway tayo sa sokmen, pero kung magkita tayo sa personal, magkaibigan tayo. Kasi walang personalan na nangyayari. Yun. Iwasan yung sabi, pangit ka, ito ganyan, patanda ka, etc. Mali po yun. Kung ano na yung issue, yun ang tumbukin natin. Yun ang pag-usapan natin. So, ulitin ko, sa nangyari ngayon, sa nangyari dito ngayon kay Ate Yang TV, naiintindihan ko talaga siya kung bakit ganyan din yung banat niya. Minsan personal na kasi marami ring namimersonal sa kanya. Yan. Kung issue kung about naman dito kay Bopel, sa side ni Bopel, nag-gets ko rin siya kung bakit nagpaliwanag siya ng ganun kasi nadamay siya sa pamimersonal ng kanyang katunggali. So yan. I-pray na natin na magkaayos yung dalawa, magkapatawaran kasi nangihingi ng pasensya, nangihingi ng sorry ang isang Bopil Vlog dito kay Yang TV. So yan. Ulit-ulitin ko, naintindihan ko si Yang TV kung bakit ganon. Kung bakit nakapagbitaw siya ng mga personal na mga post siguro, I think post or comment, something like that na medyo hindi kaaya-aya ikong mabasa. Nag-gets ko siya kung bakit niya nagawa yun kasi siya naman marami ding namimersonal sa kanya. Halos lahat ng mga fans na ayaw sa kanya, pinipersonal siya. Pati yung ibang nag-react, pinipersonal siya. Yung iba, pinagmumura pa siya. Which is sa side na yun, which is sa banda na yun, naiintindihan ko siya. Tao lang din siya at napupuno. So, nag-gets ko rin si Bopel. Kasi yun na nga, nung mahimay ko, gaya ng sinabi ko kanina, isang Bopel din before, hindi ko rin type kasi andun yung pasigaw, na parang galit. Kung akala ko nagmumura. Pero nung napakinggan ko na yung mga upload video niya, mag-vlog siya, daw siya magsita, hindi naman. Walang pagmumura, focus na siya sa issue at hindi siya namimersonal. So, which is occasion, reactor. Pag reactor is reactor, reactionist. Bawal mag-segue, bawal magdamay ng ibang tao, at bawal po mamimersonal. So, yun lang po yung para sa akin. So, yun na nga, wish ko na lang, magkabati yung dalawa. Yun na lang, Yang at saka si Bopil at doon pa sa ibang nagawi-away. At doon naman sa ibang mga fans, payo ko lang din sa inyo kasi nasa social media tayo. Sa lahat ng mga fans, iwasan nyo pong mamersonal, iwasan nyo pong magsalita ng below the belt kasi baka yan po yung dahilan makapasyal kayo sa bilangguan. Yan. Mag-ingat po sa sokmed. Pag issue lang. Wag kayo mamersonal. Yun lang po. Pwede magmuna kung expression mo na yung magmura. Okay lang yan. Pero yung magbanggit ka ng pangalan ng tao, tumbukin mo sa mura mo, ikong paglaanan ka ng oras ang taong minura mo, mayroon kang paglalagyan talaga. Yun lang yun. Pag below the belt, that's bad. Pag issue lang. Yun ang tumbukin natin, yun ang pag-usapan natin, doon tayo magsagutan. Doon tayo magribatan. Yun. Walang personalan. Social media lang ito. Yun lang po. Hanggang dito lang guys. Hindi ko na pahabain. Shout out kay Ate Bopel at saka Yang TV. Sana magkabati kayong dalawa ha. Uy, may mga na kayo uy. Hindi, joke lang. Sana magkabati na kayong dalawa. Si Ate Yang at saka si Ate Bopel. Ano pa ba't nasa isang komunidad lang tayo, nasa isang community lang tayo. Team Kalingap. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa inyo.